presinto, Boyet. Magsusumbong tayo sa pulis. Insan. Alam mo namang hayaan akong ginawa sa kanya ni Aubrey. Pinagsamantalahan siya. Inabuso, pinagsamantalahan yung kakulangan sa pag-iisip. Kaya tara na, anak. Punta na tayo sa presinto. Ayoko, nanay. Boyet, sumunod ka na lang sa akin, please. Boyet, pinilit ka ba ni Aubrey? Hindi, Carol, hindi ako pinilit ni Aubrey. Huwag kang matakot, anak. Wala magagalit sa'yo pag nagsabi ka ng totoo. Nanay, hindi ako pinagsamantalaan ni Aubrey. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Boyet! Wala kang alam sa nangyari! Meron, nanay! Alam ko po kahit na abnoy ako, alam ko po yung ginawa ko, nanay. Sana maniwala kayo, nanay. Kahit saang anggulo mo tignan, hindi pa rin dapat ginawa ni Aubrey yun. Alam naman niya na ganun yung kondisyon ni Boyet. So, pinabalik mo ako para lang doon? Carol, di ba sinabi ni Boyet na ginusto niya din? Hindi yun yung point, Jeff. If not, then ano? Iba si Boyet. No! Lalaki si Boyet. Hindi rason yung intellectual disability niya. Nalibugan siya, nakipag-sex siya kay Aubrey. Ganun kasimple. Hindi rason yung disability niya. And you know what? Dapat panindigan niya yun. Nay, Anak, gising ka na pala. Ipaghain na kita. Boyet, may masakit ba sa'yo, anak? wala po, nanay. Sorry kagabi, nanay. Wala yun. Kalimutan mo na yun, ha? Okay lang. Halika nga dito. Bilib na talaga ako sa'yo, Tol. Binatang-binata ka na. Di na kita maabot. Dek, wag mong gagawin yung ginawa ko. Masama yon. Ha? Masama? Ano naging masama doon? Kasi sabi sa akin ni nanay, gagawin mo lang yon sa taong mahal mo. Dek, hindi ko mahal si Aubrey. Si Carol yung mahal ko. Eh, di mo naman magagawa kay Ate Carol yun eh. At saka, anong gagawin mo kay Aubrey? Papanagutan mo? Papanagutan?